Gabi na dito. Alas 12:30 na. Ayun, 12:30 na. And tatapusin lang namin to. Ito na yung last group na gagatasan namin. Ayun, as you can see, gabi na dito. Pero may kadil pa ako. Kasi nakakita na naman ako ngayon sa marketplace ng mas mataas na drone. Compared do sa nabili ko, di ba? Kabibili ko lang nung minsan. And then nabenta ko na yung luma ko. So, hindi pa nakaka 1 week sa akin yung nabili kong drone. May nakita naman akong drone ngayon. Tingin ko, mabebenta ko yung drone na nabenta ko ng kasing presyo ng pagkakabili ko ngayon. So, antayin ko na lang siya dito. And then, dito namin ite-testing pali pa rin kahit na this oras na ng gabi. So, tatapusin ko lang itong pag-milking namin. And then, baka dito ko na lang init sa labas. Pwede naman mag-park dito eh. Diyan na. Hello, is it okay? Okay. Testingin na natin. Sana okay na to kasi mas gusto ko yung ganito, may monitor. Oh, I bought this 4 months ago. 4 months ago? Okay. So why did you sell it? Here. You can put it here. Put it here. On there cheap, they would sell right away. So there's the box. I can't find the manual. I don't know where the fuck I put It's it. okay, no problem. But At least you try. Yeah, I made this box. Yeah? And you got some lights in it. Yeah? Right? Wow. Perfect. You don't need a phone right now. All you do is go like that, push that on there. Yeah? This one. And everything's right on here. I like it because you don't have to put your phone Yeah, on. yeah. Like the 1 and the 2. Yeah. You put your phone on. Masaya naman ako kasi nakuha ko na rin to. Ang ganda niya, guys. Papakita ko sa inyo. So, ito siya. Yan. Gusto ko yung ganitong setup na parang naka-case siya ng ganyan, na hard case. And then kasama na yung box niya. So, tara. Uwi muna tayo. Excited na ako pakita sa inyo sa bahay. Tara, guys. 8 hours later. So, ito siya, guys. Ayan, yun ang kagandahan dito. Meron na siyang sariling controller na may monitor. So, hindi na sa kada gagamitin ko, magkakabit pa ako ng phone. So, less hassle na. Tsaka napansin ko, mas malaki yung kanyang drone. Pero yung bigat, same lang, 249 grams. Kasi nga, pag 249 grams below, hindi mo na kailangan ng license. Although, may nagsuggest sa akin na na kumuha ako ng license dito para mas makapagpalipad ako ng mas malaking drone. Kaya plano kong kumuha ng license dito. So nakita ko na din yung site kung paano kukuha ng license para makapagpalipad ng mas malalaking drone dito. Kasi may mga area na bawal ka talaga magpalipad. Lalo na yun ang kagandahan naman dito. Hindi siya lilipad kapag na-locate niya na malapit ka sa mga areas na talaga critical areas like airport. Kagaya ko, pag lumakad lang ako dito sa kabilang kanto namin, hindi na gumagana yung drone. Pero pag bumalik ako dito sa farm, lumilipad uli siya. And pag papalayo ako, lumilipad siya. So malapit kasi kami dito sa Abbotsford na airport, kaya hindi siya gumagana. So tara guys, testingin natin sa labas. Say hi to my vlog. Hi. Ito yung apo ni boss. Siya yung magmaman nung farm na to balang araw. Bale, lahat na halos dito sa kaya niyang i-drive. Yung mga maliliit na tractor, binilan din siya ni boss kaya marunong na siya mag-drive. You know how to drive, right? Yeah. Like a tractor, small tractor, right? Yeah. Wow. You just control it. You know how to fly my drone? No. No? Your dad didn't teach you? Can you teach me? Yeah, sure. Where's your sleeper? What? Where's your sleeper? Oh, I'm not going to bed yet. Oh. Where's You know how to drive, right? my lawnmower? Yeah, lawnmower. I know how to drive that. So yun yung mga apo ni boss at saka yun yung mga manugang ni boss. Yan ang bahay nila sa tapat. So ito guys, na-set up ko na siya. Try nating paliparin. First time kong gagamit ng ganitong may sarili ng monitor. Kasi kadalasan yung gamit ko before is yung ikinakabit pa yung cellphone.
So okay naman, panalo, ang sarap niyang gamitin. Tuwan-tuwa ako kasi hindi na hassle na magkabit ako nung cellphone. Kasi before baklas kabit pa yung phone ko, every time nagagamitin ko siya. So ngayon mas mabilis na. Dun nga pala guys, sa mga nagtatanong na regarding dun sa tinake ko na ETAP, kasi marami pa rin po ang mga dumarating dito na high school graduate na gustong mag-upgrade ng education nila. Mga nagme-message sa akin at nagko-comment na kung paano daw mag-upgrade. May ginawa na po akong video on study kahit nasa abroad kayo, on even nasa Philippines kayo. Ang one of the requirement po kasi doon pag mag-aaral kayo is kailangan meron kayong 5 years working experience na same field doon sa kursong papasukan ninyo. Well, marami naman pong school na nag-o-offer ng ETAP, which is kagaya ng Inverga University. At ilalagay ko na lang po dito sa description below kung ano po yung mga school na nag-o-offer. And then pasukin nyo din po tong site na to ng ETAP para po magkaroon kayo ng idea do sa iba't ibang, meron kasi sa Baguio, meron sa Mindanao, sa Cebu, sa Luzon. Marami pong school na nag-o-offer ng ETAP course. And gusto ko lang guys na inform kayo na graduate na ako nitong June 10. Yun nga lang, hindi ako nakauwi kasi nga naisip ko na kung gagastusin ko pa yung 100,000 pesos para mamasahe pag uwi ng Pilipinas, para lang isuot yung toga at umakyat sa stage, ay nangihinayang naman po ako doon sa pamasaheng gagastusin ko, which is 100,000 pesos. So ang importante po sa akin is nakagraduate na ako, kasi nga po para po doon sa mga bagong subscribers natin, dumating po ako dito ng high school graduate. So medyo ikwento ko lang sa inyo guys yung previous experiences ko about sa pagiging high school graduate. Alam niyo naman po sa Pilipinas, lahat ng naging trabaho ko is nahihirapan akong i-apply yung pagiging high school graduate ko kasi kalimitan nakukuha kong trabaho is yung mga minimum salary lang. Ano po yung mga naging trabaho ko sa Pilipinas, like for example, naging bus conductor po ako sa jackliner. So yun nga, nakuha ko, mataas-taas naman yung sahod, kaya lang pagod, walang tulog. Nagsisisigaw ako dyan sa TAP, sa Buendia, yung mga biyaheng pa Lucena, at Lucena to Cubao, Lucena to Buendia. And then naging pahinante ako, naging operator ako sa NIDEC, naging operator ako sa Toyota Auto Parts. Yun nga lang, hindi ako nakatagal sa Toyota Auto Parts sa Laguna kasi medyo, basta long story. Yun nga, yung mga operator, yung mga nakukuha ko, pahinante, janitor, yung mga construction, yun po yung mga naging trabaho ko. Kaya sabi ko, hindi na ako mag-upgrade kasi nung naranasan kong mag-abroad, dito po sa abroad, nung una Saudi and then Taiwan, mataas-taas yung salary compare sa sahod sa Pilipinas. At pansin ko lang pantay-pantay po yung pagtrato. Minsan hindi mo na nagagamit yung napag-aralan mo sa Pilipinas. Sa Taiwan, pare-parehas namang halos hindi nagkakalayo yung sahod. Although meron tinatawag diyang engineer, operator, konti lang yung diferensya, mas lamang pangakalimitan yung operator pag hato yung OT. Kaya sabi ko din ako mag-upgrade. Kaya nga lang nung nakapasok ako dito sa Canada, sabi ko okay lang naman kasi may mga na PPR or doon po sa nagtatanong ano po ba yung PR, may mga na permanent resident naman dito sa Canada, even sila ay high school graduate. So sabi ko okay na, hindi na rin ako mag-aaral kasi pag nakuha ko naman yung permanent resident, dito na lang siguro ako mag-upgrade ng kasi may mga courses naman po dito. Kung gusto kong mag-care aid, pwede akong pumasok ng Drake Medox para po mag-enroll, which is may babayaran lang. So pwede akong makapag-aral ng care aid. Kung gusto ko namang may mga short courses naman po dito kung gusto kong mag-upgrade. Well, sabi ko, pag umiidad kasi tayo, parang hindi ko na hinahanap yung diploma kasi sabi ko nga, gusto kong kumita na lang at para na lang doon sa anak ko, siya na lang yung magpatuloy nung hindi ko nagawa nung mga panahong walang-wala akong pera at gusto kong mag-aral. Kaya lang, inihingi ng pagkakataon, nung time na mag-a-apply nga ako ng permanent resident dito, nirequired ako nung consultant na nilapitan ko na mag-upgrade ako ng education kasi nga daw, hanapin daw ng kasi yun yung required, kailangan at least high school Canadian equivalency. Kaso kapag inassess yung diploma ko na old curriculum high school graduate dito sa Canada, magiging grade 10 lang po.
So sabi sa akin ng consultant na nilapitan ko before, mag-upgrade ka ng education, which is itong ETAP, yung nakita kong way para makapag-upgrade ako ng education. So doon sa mga nagtatanong, kasi may mga nagko-comment doon sa ginawa kong vlog regarding doon sa ETAP, na sabi nga nila, ma-honored ba yan dito sa Canada? So ito po, ilalagay ko po ngayon sa screen. Ito po yung mga kasamahan namin, katulad po namin na nakagraduate na 4 years bachelor degree po yung equivalent dito sa Canada pag ipina-assess mo sa West. So ano po ba, bigyan ko lang kayo ng konting idea kasi yung iba medyo tamad panoorin yung video na ginawa ko. 1 year nyo lang po siyang iti-take, pero ang equivalent niya dito pag pina-assess mo is 4 years course bachelor degree dito sa Canada. And then yun nga, ma-honor siya dito para magamit mo sa apply ng permanent residency. Although dito sa AgriFood Pilot, meron kang 2 options, yung you can use a job offer or yung educational requirement. Pero para po dun sa iba na hindi naman nasa farm, magagamit nyo po ito, yung pag-aaral ulit, yung pag-upgrade ng education using ETAP. So bali nung nakaraang linggo lang, June 10, hindi ako naka-attend ng graduation namin. Ito yung ilang mga kaganapan na hindi ko napuntahan. Yunson Ryan M. Urbano Ferdinand G. Congratulations! So kahit pa paano hindi man ako naka-attend, wala man ako doon, I'm so proud of myself kasi nagawa ko ng makapagtapos ng pag-aaral. So may pangahawakan na akong diploma. Hindi na masasabing high school graduate. Although wala akong nakikitang masama sa pagiging high school graduate dahil ang totoo niyan, kalagitnaan nitong school namin, nung pag-aaral ko, parang gusto ko nang tumigil kasi nga po nung lumabas uli na pwede na uling i-apply yung mga high school graduate, so ginamit ko pa rin yung high school graduate. And then nakapasok naman, lumabas yung aking AOR, yung eligibility, yung pre-arrival, so medical. So marami nagsasabi, ano na yan, konting panahon na, konting buwan na lang, lalabas na yung PR mo. So nagamit ko yung high school graduate pa rin. So kahit na papano, marami naman nagsasabi, ituloy mo pa rin yan kasi ang plano ko sana, stop ko na yung pag-aaral ko, kaya lang malaki na yung nagastos ko. So tinuloy ko pa rin. Maraming salamat nga pala doon sa mga kaklase ko at doon sa mga taong nagpalakas ng loob ko na ituloy pa rin, kasi plano ko talaga itigil na kasi nakakapasok naman yung papel ko sa permanent residency. So yun nga, doon sa mga may planong mag-upgrade ng education guys, huwag kayong mawala ng pag-asa, ituloy nyo lang. Hindi pa naman huli yung lahat. Even tayo may edad na, may chance pa rin pala natin makuha yung diploma. So sa nagtatanong sa akin, diskarte o diploma, so masasabi ko nga nagamit ko is diskarte para makaahon sa kahirapan at mabago yung buhay ko kumpara sa dati talaga na marami yung nangmamaliit sa akin, marami yung mga nagsasabing wala kang mararating sa buhay. Pero kahit papano, nagawa ko pa rin palang makuha yung diploma kahit na medyo maedad na tayo. So sabi ko nga, kung may diskarte ka, gamitin mo yan. Pero kung may chance na makuha yung diploma, kunin mo pa rin. Kasi sa panahon po ngayon, nakabase ang mga tao kung paano kanila itatrato, kung depende sa estado mo sa buhay. So see you guys sa next vlog. Don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit papaano doon sa mga may plano na mag-upgrade ng education, i-search nyo po ang ETAP and then makikita nyo na po dyan lahat ng available schools kung saan kayo pwede mag-enroll. Doon sa mga kababayan ko na feeling nila na paglipasan na sila ng panahon dahil mas kinailangan nila at priority nila magtrabaho kesa ang mag-aral. See you guys sa next vlog. I love you all. God bless. Bye bye.